Ilang tricycle drivers sa Dagupan City umapila na dagdagan ang passenger capacity. Ang ilang may night franchise bumabiyahe na rin sa hapon. Narito ang report. Minsan na raw sinita ng otoridad ang tricycle driver na si Carlo dahil sa pagsakay niya ng dalawang pasahero. Base sa panuntunan ng IATF, isa lamang dapat ang pasahero upang mapanatili ang physical distancing. Dahil dito, bumagsak ang kita hindi lamang ni Carlo, kundi pati ang iba pang pumapasadang tricycle drivers sa lungsod. Dating kumikita si Carlo ng 500 pesos kada araw. Pero ngayon, hirap pa siyang kitain ang 200 pesos sa isang araw. Bunsod nito, umapela ang mga driver sa pamahalaan na payagan na silang magsakay ng higit sa isang pasahero. Ang hiling namin sa gobyerno ngayon na dagdagan na po yung pasaheros namin, kahit yung mag-asawa o kaya magkasama sa isang bubong na bahay, pwede na namin isakay kahit dalawa man lang para dagdag kita naman kasi pahirapan kami ngayon sa pasada. Naiintindihan naman daw ng otoridad ang hinaing ng mga tricycle driver at batid din ng lokal na pamahalaan ang hirap sa pamamasada ngayong pandemya. Pero meron po tayong sinusunod po na IATF guidelines at saka DOTR po. Ano po yung kailangan pinapatupad namin na isa lang pong pasero po ang pwede. Bilang suporta, pinayagan na rin ang ilang night franchise na tricycle na pumasada sa hapon upang kumita, lalo't epektibo pa rin ang curfew hours. Tinatayang nasa 2,500 ang bilang ng pumapasadang tricycle sa lungsod. Problema ng mga driver ng pampasaherong jeep sa Calasiao, Pangasinan ang kawalan ng permanenteng paradahan. Hindi na sila pinapayagan na pumarada sa gilid ng kalsada ng Barangay San Miguel. Magkukos po sila ng traffic tapos yung mga establishmento doon matatakpan nila. Kaya ang ginawa ko, isa, dalawa lang ang nakaparada doon. Temporaryo ulit silang nakapwesto sa Barangay Poblacion East. Okay lang naman para hindi kami nakakasagabal sa traffic sa daan. Tsaka mas organisado, mas maganda yung flow ng paglilipat ng kung sinong paparadan susunod. CJ Torida, Balitang Amyanan.